Hindi ako naniniwala noon sa mga aswang. Lumaki ako sa Maynila. Sanay sa mga kwentong panakot ng matatanda. Para sa akin, kathang isip lang ang lahat. Hanggang sa isang gabing hindi ko malilimutan, nagpasya kaming magkaibigan na dumaan sa lumang provincial road papuntang Quezon Province. Mas maikli raw ang biyahe kaysa sa highway. 12:00 na ng hating gabi nang mawalan kami ng signal. Tahimik ang paligid, walang bahay, walang ilaw. Tanging tunog lang ng kuliglig at hangin ang maririnig. Habang nagmamaneho ako, napansin kong may isang matandang babae sa gilid ng kalsada. Nakaputi siya, nakayuko, may dalang malaking bayong. "Kuya, pwede bang makisabay?" Mahina niyang sabi. Gusto sana naming huminto, pero biglang sinabi ng kasama kong taga Quezon, "Diretso lang, huwag kang lilingon." Nagtaka ako. Bakit? Namutla siya. "Huwag mong kausapin." Hindi pa man ako nakakatanong. Narinig namin ang katok. Galing sa bubong ng sasakyan, napatingin ako sa rearview mirror. Wala, pero patuloy ang katok. Mas malakas, parang may gumagapang sa ibabaw ng kotse. Nanginginig na ang kamay ko sa manibela. Maya-maya, may tumulo. Hindi tubig, makapal, maitim, parang dugo. Mula sa kisame ng windshield, napatingala ako at doon ko nakita. May 2 kamay na nakadikit sa salamin. Mahahaba ang kuko at unti-unting bumababa ang isang muka. Baliktad, namumula ang mga mata. Mahaba ang dila. Ngumiti siya, isang ngiting hindi pang tao. Napasigaw ang kasama ko. "Aswang!" Tinapakan ko ang silinyador. Umabot kami ng halos 120 kilometers per hour kahit makipot ang daan. Pero hindi siya nawawala. Parang dumidikit siya sa bubong. Parang hindi siya naaapektuhan ng bilis. Hanggang sa may madaanan kaming maliit na kapilya. Biglang tumigil ang katok. Nawala ang bigat sa bubong. Huminto kami sa tabi ng simbahan. Pareho kaming nanginginig. Pagbaba namin, may 5 malalim na gasgas sa bubong ng sasakyan. Parang kinayod ng napakahabang kuko. Hindi namin yun pinansin. Ang gusto lang namin ay makauwi. Kinabukasan, pinatingnan ko ang kotse sa talyer. Nagtaka ang mekaniko. "Sir, saan galing tong balahibo?" May inilabas siyang kumpol ng maitim na balahibo na nakasabit sa antena. Hindi yon balahibo ng ibon. Mas makapal, mas matigas, at may kakaibang amoy. Pagkalipas ng ilang araw, nagkwento ako sa isang matandang residente sa Quezon. Hindi pa man ako tapos magsalita, napabuntong hininga siya. "Dumaan ba kayo sa lumang kalsada?" Tumango ako. Tahimik siyang tumingin sa akin. "3 na kayong nakaligtas ngayong taon. Marami nang nawawala dyan. Kapag may matandang babaeng nagpapasabay, huwag kang hihinto. At kahit anong marinig mong katok, huwag na huwag kang lilingon. Hanggang ngayon, kapag dumadaan ako sa Quezon sa gabi, hindi na ako gumagamit ng lumang daan dahil minsan hindi lahat ng humihingi ng sakay, tao."